Good day mga kabakal! Tara, luto tayo ng steamed banana choco bread. Ito ang merienda ko ngayong hapon pero ito na rin ang magiging hapunan ko. Pampawala ng pagod at saka gutom sa maghapong pag-welding namin ng partner ko ngayong araw. Diyan ulit sa loob ng ducting na bagong gawa namin. Madali lang naman itong gawin at napakasimple lang ng mga ingredients na kakailanganin sa paggawa ng banana choco bread. So, ang una nating gagawin is pitpitin o i-smash muna natin ng pino ang ating mga saging gamit ang potato smasher o pwede rin ang tinidor. Or kung may blender or food processor kayo ay mas maigi para mas pino yung saging. Pero para sa akin I prefer smashing it manually kasi gusto kong may makita o may nalalasahan pa rin akong buo-buong saging kapag naluto na ang banana cake ko. Ang gamit ko nga palang saging dito is yung saging na saba kasi ito lang yung available sa tindahan. Pwede po kayo gumamit ng ibang saging gaya ng lakatan o yung mga saging na medyo mahaba at green ang balat. 4 na saging nga pala ang gamit ko dyan. Then after natin mapitpit yung mga saging, magdagdag na tayo dito ng 2 cups of flour, 1 teaspoon of salt at half tablespoon of baking powder. Then iwis lang natin ito ng mabuti, saka tayo magdadagdag ng 1 can of condensed milk. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa magsama-sama lahat yung mga ingredients. Diyan sa kabilang banda naman, naku, hirap ng posisyon ko dyan sa pag-welding. Sa height kong 4'11", di pa rin ako makatayo ng tuwid dyan. Kaya sakit tuloy sa batok, inabot ko dyan. Kaya sakto lang tong ginawa kong banana bread, pampawalan ng gutom at saka pagod. So, balik tayo sa ginagawa kong banana bread. After nating maimix ng mabuti ang ating batter, pwede na natin itong ilagay sa molder at i-steam. Pero since may choco powder akong natira sa paggawa ko ng chocolate cake nung nakaraang araw, kaya ito maglalagay tayo para maglasang choco nga naman ang ating banana bread. Bale, hinati ko nga pala yung banana butter natin sa dalawa. Yung isang kalahati lang ng butter ang lalagyan ko ng half cup of choco powder. Ito ay para magkaroon ng konting design ang ating banana bread. Pero kung gusto nyong pure choco, yung hitsura ng ating banana bread, wag nyo na lang hatiin yung butter. Bale, haluan nyo na lang ng choco powder ng diretso. So, ayan, nilagay ko ulit yung may choco powder sa ating plain butter. Then, hinalo ko lang ito ng bahagya. Then, after that, nilagay ko na ang ating butter sa molder na may paper sa ilalim. Sorry wala kasi akong baking paper, kaya yung kapiraso na lang ng papel ko sa notebook ang ginamit ko. Naglagay na rin ako ng choco chips sa ibabaw ng butter as toppings. Since meron naman ako, optional lang naman yan. Then, steam natin ito in medium-low fire for about 1 hour or more. Dahil kung after 1 hour ay sa tingin nyo ay hilaw pa, then add some more time hanggang sa ito ay maluto. Then, after an hour, ito na ang ating banana choco bread. Napakasiksik ng pagkakaluto nito guys. Talagang mabubusog ka nito dahil mabigat sa tiyan at talaga namang masarap siya, promise. At yung nilagay nating half cup choco powder, para sa akin sakto lang ang tamis niya. Pero kung ayaw nyo ng medyo matamis, pwede nyo ito bawasan o kung gusto nyo naman ng sobrang tamis ay pwede nyo namang dagdagan. And as you can see, ganda ng texture ng ating banana bread. Dagdag pa ang pagka-marble effect niya dahil sa choco powder na hinalo natin, di ba? And promise, ngawit na talaga ako sa posisyon ko na dyan sa pag-welding. Shoutout nga din pala sa partner ko dyan, si Mr. Angeles na dati naming helper noon. Pero dahil sa pagsisikap niya mag-practice noon habang binabantayan kami ay natuto siyang mag-welding. At ngayon ay kasama na namin siya bilang isang certified SMAW welder. I-try nyo na din ang paggawa nitong banana choco bread guys. I'm sure magugustuhan nyo din ito. So, this ends our video. Thank you for watching. God bless po. Bye! Mga tayo kabsat na bisin ako. Lami siya kaayo guys, promise.